na sa lahat. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ano ba talaga Bryce? Senator Jinggoy Estrada kinumpronta si Bryce Hernandez sa pagdawit sa kanya nito sa flood control scam. Hernandez biglang kumambyo. Yan po yung advice ko sa akin ng lawyer ko. On that point, because iba yung with the permission of the Inastigo chairman, sa very Senado, quickly lang, Curly Descaya pinakontempt dahil sa Kaya po pagsisinungaling umano dahil sa dahilan ng hindi pagdalo ng kanya misis sa pagdinig. Sinabi Pinabastos mo kami, niloloko mo kami. Di ba kayo nag-usap? Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Humarap sa DOJ, aktres na si Gretchen Barreto na gaya ng kontra sa laysay sa pagkakadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nakaharap ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senado ang nagdawit sa kanya sa flood control scam na si dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Pero tila biglang kumambyo itong si Hernandez. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang sabi ni Hernandez? Jiggy, tila nag-iba nga ang tono ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez nung makumpronta siya ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayong maghapon. Dahil dati, kung natandaan ninyo, actually last week lang yon, nung humarap siya sa pagdinig ng Kamara, tahasan niya at teretsahan niya namang sinabi na nakakatanggap daw si Senator Estrada ng 30% na kickback mula sa mga flood control projects. At meron pa nga raw nag-aabot sa kanyang staff ng naturang pera o kickback o obligasyon ang kanyang termino dyan. Pero kanina, iba na yung sinasabi ni Engineer Bryce Hernandez. Ang sabi niya, wala siyang alam kung sino yung proponent ng mga flood control project. Sabi pa nga niya, bulag daw siya pagdating sa kung sino yung proponent. At itinuro niya yung kanyang dating boss sa DPWH na si Engineer Henry Alcantara na siya raw nakakaalam ng proponents o kung sino yung mambabatas na nasa likod ng mga flood control projects at nakakakuha ng kickback. Narito yung bahagi noong hearing na yan, yung sagutan dyan sa pagdinig na yan. Pakinggan natin, Jiggy. Hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. The burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Did you ever see Alcantara handing money over me, to me? I don't think so. Meron ba? May nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. At isang maganda detalye nga din, may anong hearing kanina ay yung binanggit ni Senator Lacson na kumbaga may pagkakataon pa talaga itong si Bryce Hernandez. Papalit-palit siya na sinasabi at halatang nagsisinungaling pero may pagkakataon pa siya para sa redemption. Kung hindi raw dito sa lupa, maaring sa langit. Yun ang naging gesture ni Senator Lacson kanina. May iba naman ako dun sa CCTV footage kanina sa Senate hearing. Anong detalye nito? Oo, Jiggy, yun yung pinaka-aabang-abangan nating CCTV footage na last week pa tinitis sa atin. Yan yung sinasabi na naglalaman nung isang nagngangalang Nina na pumunta raw dito sa loob ng Senate building noong August 19. Humarap siya mismo dito, itong si Nina Elamparo Jose. Siya ang may-ari ng WJ Construction. Siya ang itinuturo ni Engineer Bryce Hernandez na di umano nagbibigay ng lagay o obligasyon doon sa isang staff ng senador or staff di umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ito yung sinasabing kickback. Ayon naman sa mga statement ibinigay nitong si Nina,
hindi siya pumunta dito para magbigay ng pera kay Senator Jinggoy Estrada o kahit sinong senador o kahit sinong staff ng senador. Pumunta daw siya dito at dumiretso siya sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Bakit? Dahil siya sana yung kukuning kontraktor para dun sa nasirang bahagi ng opisina, particularly yung veranda ng opisina ni Senator Erwin Tulfo dito sa Senado. Pinakita pa nga yung video nung nakaraang malakas na ulan kung saan na binabaha yung part na yun ng veranda ni Senator Erwin Tulfo. So yun daw sana yung gagawin ni Nina na may-ari ng WJ Construction. Si Senator Erwin Tulfo naman, umamin siya na talagang papunta nga talaga sa kanya itong si Mina noong August 19. Pero kanina talagang nainis siya at pinagalitan niya itong si Mina dahil aniya, tila hindi naging tapat sa kanila at hindi raw sinabi sa kanila na nadrag pala yung kanyang pangalan dito sa mga anomalous na flood control projects. Narito yung bahagi nung hearing na yan, pakinggan natin, Jiggy. Pero ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us? We wouldn't have let you step in the Senate. I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. At natatandaan ko rin yung teaser na binigay ni Senator Lacson dito sa pagpunta ng kontraktor na yan sa Senado. At ano pa raw ang pakay ni Mina Jose nang siya'y pumunta nung araw na yon? Isa yung maliwanag, Jiggy, At paulit-ulit na tinanong sa kanya ng mga senador, paulit-ulit din naman consistent yung kanyang sagot. Hindi siya pumunta dito para magbigay or mag-deliver ng obligasyon or ng kickback sa kahit sinong senador. Bukod sa pagpunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo para bisitahin nga yung kanyang sirang veranda, binisita rin ito ni Nina yung si Beng Ramos kung naalala mo, Jiggy, itong Beng Ramos na ito, yung itinuturo, sana hindi pa tayo nalilito, pasensya na pero itong Beng Ramos na ito, yung itinuturo ni Bryce Hernandez na staff daw ni Senator Jinggoy Estrada. Diyan daw inaabot yung kickback. So, ang storya ni Nina, hindi totoo yan. Binisita niya si Beng Ramos dahil kaibigan niya pala ito. Hindi siya staff ni Senator Jinggoy Estrada, itong Beng Ramos na ito, and proven yan dahil sa records ng Senado, totoong empleyado nila ng Senado, itong si Beng Ramos, pero aside siya sa Blue Ribbon Office, hindi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Marami-rami ang na-contempt sa pagdinig kanina. Sino-sino mga ito? Nako, Jiggy, totoo yan. Nagpaulan ng contempt orders sa halos 8 oras na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Unahin natin si Curly Discaya. Hindi kasi naka-attend yung asawa ni Curly na si Sara Discaya. So, definitely, tatanungin siya ng mga senador, bakit hindi naka-attend si Sara Discaya? Ang explanation ni Curly Discaya ay dahil meron daw heart problem. Ang problema dyan, Jiggy, meron palang sulat si Sara Discaya kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson. So nung binasa ngayon sa hearing, ang laman ng sulat, ang rason ni Sara Discaya bakit hindi siya makakarating ay dahil may meeting siya sa kanilang mga empleyado. So nalito at nainis yung mga senador at naniniwala yung mga senador, nagsisinungaling si Curly Discaya kasi bakit mo sinasabi na may sakit yung asawa mo kaya siya wala dito? Yung pala, yung mismong asawa mo, ang sinasabi niya, may meeting siya with employees kaya hindi siya nakarating dito sa hearing. So that's one. Pangalawa namang na-contempt si Engineer Henry Alcantara. Dahil hanggang ngayon, sinasabi nga niya, wala siyang kinita, hindi siya involved dyan sa mga ghost projects na yan. Bagay na talagang yung maraming mga senador, hindi na raw talaga naniniwala. So dahil tingin nila, nagsisinungaling itong si Alcantara, so pinakontempt din siya. And then bago ko tumayo dito, bago matapos yung hearing, isa pang DPWH engineer ang pinakontempt din ng Senado, si JP Mendoza, dahil din sa paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kinalaman dyan sa anomalya sa flood control projects. So ngayong gabi, matutulog dito sa Senado, and in the days to come, nakaditini dito sa Senado sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza at Curly Discaya. At kung matatandaan mo lang din, Jiggy, yung tatlong taga-DPWH, si Alcantara, si Hernandez, at si Mendoza, ay yung tinaguri ang BGC Boys na di umano, nilulusta yung pera na kinikita nila mula sa mga flood control projects para ipantaya sa kasino. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado.
Pinatitigil naman sa Kamara ang investigasyon ng Infrastructure Committee sa manumalyang flood control projects. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit pinatitigil ang investigasyon ng Kamara? Jiggy, itong araw ay para hindi na makagulo ang Kamara sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon nga kay House Deputy Speaker Janet Garin, bago pa man daw magbitiw ito bilang Speaker si Leyte Representative Martin Romualdez, pinulong na niya yung mga House at Party leaders para nga konsultahin. Mungkahi raw ni Romualdez, mas mabuting itigil na ang mga pagdinig ng Kamara para magbigay daan sa Independent Commission. Narito ang pahayag ni Congresswoman Garin. So wala na pong hearing na inaasahan dito sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Jiggy, sa ngayon, hinihintay na lang kung susundin ba ng bagong House Speaker nito ni Bogie D yung rekomendasyon. Sinubukan natin hingin nga yung kanyang panig pero hindi pa siya sumasagot sa atin. Ayon naman kay House Infracom Co-Chair Terry Huidon, wala pang direktiba sa kanila kung ititigil na nga ang mga pagdinig. Jiggy. At Marian, ano ang plano nila para kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Jiggy, diretsahan nang nanawagan si House Majority Leader Sandro Marcos kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umuwi na at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon naman kay Garin, may komunikasyon na si Congressman Romualdez kay Ko para subukang pauwiin nga ito ng mas maaga sa Pilipinas. Nasa Amerika si Ko para nga raw magpagamot. Narito ang pahayag nila Congressman Marcos at Congresswoman Garin. I think he should come home. They are too severe and it's dragging the house in the mud. There were talks na to give him like a week or two at babalik na siya. Kaya lang hindi nga ito nangyari. Natatakot din sa kanyang kaligtasan siguro si Zaldico. Sa pananaw ko lang yan So, etong mga bagay na ito siguro yung mga ina-iron out. At may paraan ba para mapilit ng Kamara na mapauwi ng bansa itong si Congressman Ko? Jiggy, ay nga kay Navotas Representative Toby Chanco ay hihilingin niya mismo kay Speaker D na kunin nga yung medical certificate ni Ko para magkaalaman kung ano ba talaga yung lagay nito. Dahil hanggat hindi raw na pauuwi si Ko, nagmumukhang pinoprotektahan siya ng Kamara. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, magpapalit ng speaker sa Kamara, pakululang daw ayon kay VP Sara. At Congressman Paulo Duterte at Sandro Marcos patuloy ang patutsadahan. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. May bagong birada si Vice President Sara Duterte sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Sabi ng bise sa isang press con, nagpalit ng lider ang Kamara para lang masabing inaaksyonan nila ang galit ng taong bayan. Pero ang grupo pa rin daw ni na dating Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Sandro Marcos ang totoong namumuno sa Kamara. Bagamat wala raw siyang komento sa pagbibitiw ni Romualdez, may mensahe naman siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028. Sagot naman ng Malacanang, dapat alam ng bise na hindi ang Pangulo ang may hawak ng pagbiyahe ng mga mababatas dahil may separation of powers. Wala rin naman daw whole departure order mula sa korte. Hirit pa ni Palace Press Officer Claire Castro, si VP Sara nga raw hinahayaang makapagbiyahe kahit may kinakaharap siyang issue ng korupsyon. Hindi raw matiis si Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Yan ang buwelta ni Duterte nang punahin ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kanyang mga pag-absent. Git pa ni Duterte, walang ghost project sa kanilang lugar.
Sagot niya yan sa patutsada ni Congressman Marcos na abala siya sa paghahanap sa 51 billion pesos na flood control projects sa kanyang distrito. Hamon ni Duterte kay Marcos, tumulong na lang daw na ipaliwanag kung saan napunta ang trilyong pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tiyuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Bago nito, binanatan ng nakababatang Marcos si Congressman Duterte dahil sa akusasyon nito na siya lang ang pumili sa bagong speaker na si Bogie D. Paka-style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. Susunod, Gretchen Barreto dumalo sa preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Gumulong ng preliminary investigation ng DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Personal na dumalong aktres sa si Gretchen Barreto na isa sa mga nirereklamo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang sabi ni Gretchen Barreto? Gretchen Barreto na magiging patas ang investigasyon ng DOJ. Personal nga na humarap si Barreto para isumite ang kanyang counter affidavit kung saan ipinababasura niya ang reklamo laban sa kanya. Isa siya sa mga respondent sa patong-patong na reklamong murder at kidnapping with serious illegal detention na isinampa ng mga kaanak ng mga biktima. Kabilang si Barreto sa personalidad na pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon naman sa kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga, walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. I trust. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who also himself lacks credibility in this respect. So, yun lang, I hope that this case is disposed of quickly as justice demands. So we have done our part. Ms. Barreto will continue doing her part. Jiggy, dumalo rin sa preliminary investigation si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at ang whistleblower na si Patidongan at ang kanyang kapatid na si Ella Kim. Jiggy? At Camille, si Atong Ang na tinuturong mastermind, bakit hindi naka-attend sa preliminary investigation? Jiggy, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, hindi pa handa ang counter affidavit ni Ang dahil may mga kulang pa raw na dokumento na kakailanganin nila kaugnay nga sa mga inihaing reklamo. Itinanggi rin ni Villarreal na may kinalaman si Ang sa nahuling suspect na nagtangkang umanong manuhol sa isang complainant para iatras ang pagsasampa ng reklamo. No-show rin yung mga anak ni Ang na mga pawang respondent din sa reklamo. Ayon sa abogado nilang si Attorney Lorna Kapunan, walang kinalaman ng mga anak ni Ang sa operasyon ng isabong. Desidido naman ang mga complainant na itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo. Yan ay kahit na marami ngang nagtatangka na manuhol sa kanila kapalit ng pananahimik at pag-atras sa reklamo. Ipinag-utos na ng panel of prosecutors na isinumite ng CIDG yung mga kulang na dokumento na hinihingi ng ilang respondent. Sa September 29 magpapatuloy ang susunod na hearing. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Kaliwat ka ng kilos protesta ang sinasagawa ngayong araw kontra korupsyon. Hindi natinag ng ulan at pagbabantay ng mga pulis ang grupong Piston na may tigil pasada ngayong araw.
Nagmarcha sila mula Espanya hanggang Mendiola sa Maynila. Nangalampag naman ang grupo ng mga estudyante sa DPWH District Engineering Office sa Quezon City. Sigaw nila, ikulong ang lahat ng makurakot. Sa Baguio City naman, hindi rin nagpauli ang mga scholar ng bayan. Ayon sa mga ralista, patikim pa lang ito sa malawakang kilos protesta kontra korupsyon sa linggo. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.